Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipun-punan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, anupat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus, at hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Tumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao, bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingalinga sa Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag. Manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata. Natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, na ang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na, at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at inuutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 13 linggo sa karaniwang panahon. At nung nakalipas na linggo, atin pong narinig ang kwento
ng kapangyarihan ng ating pong Panginoong Hesus, ng kanyang patahimikin ang hangin at patigilin ang hampas ng alon ng dagat. At ang kanya pong winika sa kanyang mga alagad na takot dahil inaakala nilang lulubog sila. Sinabi ni Jesus na, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Dahil kasama, kadalasan din, kahit kasama natin si Jesus, ay nandoon pa rin ang takot. Kaya ang kailangan natin ay pananalig. Imbis na matakot o imbis na i-entertain natin yung mga takot natin, mas lakihan pa natin ang ating pananalig sa Diyos. Na siya namang ating natunghayan sa linggong ito. Dahil sa pananalig ng babae, ay nagawa niya pong makipagsiksikan at gawin ang lahat ng paraan makahawak lang sa laylayan ng damit ni Jesus at siya'y gumaling. Ganon din naman ng pakinggan ni Jairo, yung sinabi ni Jesus na huwag kang mabagabag, manalig ka lang, muling nanumbalik ang buhay ng kanyang anak. Iniwan niyang may sakit, dumating sila na ang pahayag ay patay na, pero dahil sa sinabi ni Jesus na magbangon siya, kaya nanumbalik ang kanyang buhay. Dito po, inaanyayahan ko po kayo na pagnilayan natin ang tungkol po sa ating mga realidad din naman sa buhay natin. Yung pagkakasakit. Bakit ba tayo nagkakasakit? Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo kung may sakit ba o ano? May pinagdaraanan na naman ba? Sino ba ang hindi pa nagme-maintenance dito? O sino ang may maintenance? Marami na, Marami na. Kaya sana po, mas makita natin yung mga pagkilos kapag may sakit ka na. Ano ang dapat nating mas gawin? Kasi kung tutuusin, bakit nga, yung tanong ko, bakit ba tayo nagkasakit? At kapag nagkasakit na, ano ang dapat natin na ginagawa? Tandaan natin mabuti sa pahayag ng Aklat ng Karunungan, hindi ninais ng Diyos at hindi nilikha ng Diyos ang kamatayan ng tao. Kaya nga nilikha para mabuhay, para bigyan ng buhay. Hiningahan, sa kwento ng paglikha, hiningahan niya ang tao at nagkabuhay. O hindi ang Diyos, sabi dito, hindi ang Diyos ang lumikha ng kamatayan o ang paghihirap. At sinong may gawa niyan? Ang demonyo na ayaw tayong buhayin. Ayaw niya ng plano ng Diyos na tayo ay likhain ayon sa kanilang wangis. Kung kaya't ginagawa ng demonyo ang lahat ng paraan para tayo mamatay. Pinuhay tayo ng Diyos, pero ang gusto ng demonyo, mamatay tayo. Malinaw po ba yon? Kasi kadalasan, kapag talagang may mga nakakaranas na tayo ng sakit, although kailangan natin makita din na tumatanda na kasi tayo. Lumalambot ang mga buto natin. So manghihina talaga tayo. Yung cycle, yung cycle. Pero ulitin ko po, nagbigay ang Diyos ng buhay. Tinira ng demonyo ang buhay na ito at gustong sirain. Pero dahil sa pagkabuhay ulit ni Jesus, kaya ang tao nabubuhay ulit. Maghihirap man, pero hindi yon ang katapusan. Hindi kamatayan ang katapusan, kundi mayroon nga tayong tinatawag na pagkabuhay. Anumang sakit na mayroon tayo, hindi yan gusto ng Diyos.
Kung pinakinggan mo lang mabuti ang ating mga pagbasa, hindi kagustuhan ng Diyos na maghirap tayo dahil sa ating mga karamdaman. Ulitin ko ulit. Kanino galing ang karamdaman? Sa demonyo. At paano pumapasok ang demonyo? Sa panunukso. Balikan natin muna, no? Ano ang sakit mo? Nga, ano ang sakit mo? Isip mo na. Tarang. Isip mabuti. Saan galing ang sakit na yan? Sabihin natin, ano ba sakit mo? High blood? Ano bang sakit mo? Ano ba tawag dyan? Yung acidic ba yan? Acidity? O kung ano man? Pwede ba sa katakawan mo yan? Pwede ba gluttony ay kasalanan? Anong sakit mo? High blood? Bakit ka na high blood? Di ba lagi kang galit? Di ba anger? Isip. Anong sakit mo? Di ba, may sakit ka sa balat. Anong mga, di ba, yung mga, kung ano man sa katawan. Marami ngayon sa mga babae, mga cancer, kung ano-anong cancer, kung saan bahagi ng cancer. Bakit? Di ba kahalayan, gusto mo laging sexy ka. Gusto mo laging maganda ka. O kaya sabi ng demonyo, sige, maraming pills. Iba't ibang pills. Chemicals, di ba? Lason. Ano pa? Ano yung mga bisyo? Sigarilyo, alak, droga. O hindi ka habang buhay malakas. Yung kabataan mo, sige, yosi, ano pa, bisyo. Kaya dito sa lugar natin, di ba, sa kahabaan ng Kamba, maya't maya may inuman. Asahan nyo, 10 years from now, yan yung may mga stroke. Yan yung may mga sakit pagdating ng araw. Kasi tumatanda tayo, hindi tayo bumabata. Yung akala nating kaya ng katawan nating i-absorb lahat ng mga nicotine kasi bata ka pa. Pero pagtanda mo, na. Tapos, pag umihina na, nagkakasakit na, anong gagawin natin? Mainitin ang ulo. Nakasambakol lang mukha. Tapos magdadrama kasi walang tumutulong. Walang nagbibigay ng gamot. Walang mahingan. Kung gusto mo ng gamot, pipila ka sa center. Di ba yung mga lifestyle natin? Kaya tayo nagkakasakit. Sa mga pinagkakakain natin. Malinaw na po ba? Alam niyo na kung saan galing ang sakit natin? Alam na. Okay, given, may sakit na tayo. May panahon pa para bumawi. Pero kung may sakit na, tanggapin mo na yan. Kasi kagagawan mo rin naman yan, bumigay ka sa tukso, di ba? Kaya nga sinasabi lagi, huwag kang mamroblema, huwag kang mabagabag. Isip ka ng isip, di ba? Problema ka ng problema sa mga bagay na hindi ka naman dapat namomoblema. Ngayon nga, ang daming may sakit dahil sa internet, dahil yung mga nakapost sa internet, pinoproblema mo. Tingnan niyo po ulit, no? Ano bang ginawa ng babae? Kasi yung realidad, kapag nagkasakit ka, uubusin niyan lahat ng pera mo. Ano ang sabi dito? 12 years na siyang dinudugo. Walang makapagpagaling sa kanya.
12 years na. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot. Kahit anong yaman mo, kung nagpailalim ka sa tukso ng demonyo, mauuwi din yan sa wala. Mauubos din ang pera mo, ang yaman mo. At hindi maibabalik ng yaman mo ang sigla mo. Hindi maibabalik ng kayamanan mo ang kalakasan o ang kabataan mo. Itong naglilingkod sa sinagoga, si Jairo o Jairus. Kahit may posisyon, hindi niya maibalik ang kalakasan ng pangangatawan ng kanyang anak. Lalong-lalo na ang buhay ng kanyang anak. Kaya at anong ginawa? Nanalig kay Jesus. At dahil sa pananalig na yon, bumalik ang kanilang sigla. Lumakas ulit. Na kung may sakit tayo, i-compose mo ang sarili mo. Ha? Para bang minsan may sakit ka, pero idinidemand mo na dapat unawain ka. Idinidemand mo na dapat intindihin ka o asikasuhin ka. Pero pag inaasikaso ka naman na, mainit naman ang ulo mo, aburido ka sa buhay. Pati pusa, naapektuhan kayo. Diba? Gawin nyo ng siopaw yan. Mas relax na lang. Kung may sakit na, kasi kung kahit naman may sakit na, di ba? Kapag hindi mo pa oras, hindi ka pa mamamatay. Yung iba nga walang sakit, oras mo na, namatay. Pero bakit natin gugugulin ang mga natitirang araw natin sa mga, kung ano man mga ugali na hindi nakakabuti sa paligid mo at lalong-lalo na hindi ka pagagalingin ng masamang ugali o pangit na ugali. Imbis na magalit ka, daanin mo sa dasal. Imbis na matakot ka, idaan mo sa pananampalataya. Kung ipagkakaloob ng Diyos na gumaling ka, gagaling ka. Pero meron tayong mga tinatawag na yung natural healing. Subukan mong mas maging masaya, baka mas maging maayos ang takbo ng mga sirkulasyon ng dugo mo, ng ugat mo. Kasi yun yung, di ba? Kapag mas masaya ang tao, mas masigla. Mas mahaba ang buhay ng mga masasayang tao kaysa doon sa mga laging nakasimangot. Tingnan niyo yung katabi ninyo. Maikli na buhay niyan. No? Diba? Kung walang gamot, di wala. Kesa nung wala nang gamot, mainit pa ulo mo, ano mangyayari sa atin yan? Tapos ang dali-dali mong mairita. Sarili mo. No? Ayusin mo. Dito sa atin, ang daming tao dito. Paanyaya sa, hanggat hindi nga, yung iba nga natatakot, di ba? Pag may sakit na, natatakot. Kaya ayaw tumawag ng pari. Kasi ang paniniwala, pag tumawag ng pari, mamamatay na. Dito nga, di ba? Kahit patay na yung anak ni Jairo, nabuhay pa. Kasi lumapit kay Jesus. Itong babaeng ito, akala mo wala na, hopeless na, lumapit kay Jesus, gumaling. Ayun nga lang, bakit ka ba natatakot? Maganda nga, nagkasakit ka, di ba? Pag nagkakasakit ang tao, alam nyo, wake up call yan. Para suriin, ano bang ginagawa ko sa buhay ko? Bakit ako nagkasakit? Bakit ako nangihina? Naubusan ka na ng energy.
Maraming taong magbibigay sa iyo ng ikakainit ng ulo mo. Pero nasa sa iyo kung i-absorb mo. Pero kung ako sa iyo, imbis na pagtuunan mo ng pansin yan, pagtuunan mo ng pansin ang sarili mo at kung paano mo patatatagin ang iyong pananampalataya. Para nang sa ganon, mas maging simple ang buhay natin. May sakit man tayo o wala, ang importante, lumalapit tayo at nananalig tayo kay Jesus. Amen?